So we have a sub 1. Ba't ang laki ng a? Which is 3. And the last term, a sub n, which is 41. Or 5, first 5 terms. Yung ano yung 41, pang 5th term siya? Hindi. Tama ba pagkakaintindi? Tama ba yung pagkakaintindi ko? Ay, hindi. Kuya, naka-my day. Grabe naman na my day pa. Wait lang. Hindi daw eh. Wait lang, Sir EJ. Lista ko muna yung mga given. Then with the sum of 440. First 5 terms yun, di ba? Tama pagkakaintindi ko? Tama ba? Ito yung given. Hindi, punta ka lang sa formula. Pero first 5 terms yung hinahanap. Di ba? Kaso, paano ko to? Kukunin ko muna yung n. Sige, tetesting ko lang sa engineer. Paano ba ito diskarte yan? Kunin ko yung common difference. First 5 terms nga na yun, pero di ko knows kung ilang terms lahat. Grabe nang pinahirapan pa tayo guys. Dapat dito nire-report eh. Sige, binama yung dalawa. So, hanapin yung first 5 terms. Alam ko na yung first term. Pwede first term na lang kunin. May point na pag first term lang kinuha. Minental ko lang. 3. Basic. So, meron tayong 440 dito. Hindi natin alam yung n. We need to find the n. Ay, hindi. Tama. N over 2. Then a sub 1, that is 3. A sub n is 41. Magkakaroon tayo ng 440. N over 2. Magiging 44. Simplify. Magiging 22. Then magiging 440. 22n. Then divide by 22. Then magkakaroon tayo ng n, which is equals to ilan to? 20. 20 ba? Yun ang marunong mag-divide. So yung n natin is 20. Paano ito gagawin? Wait lang. Sige. Patay sa a sub n. Galing talaga ni engineer. Pinapaisip talaga ako ng pangmalakasan. So we have 41. A sub 1 is 3 plus 22 minus 1. Then yung di natin nahanapin. 41 equals 3 plus 19d. Then magiging 41 minus 3. 19d. Ilan to? 38. Divide both side by 19. Then magkakaroon tayo ng 2. Then dagdagan natin ng 2. Arithmetic to, diba? So magiging 2 plus magiging 5, magiging 7, magiging 9, magiging 11. Tama.